Totoo nga ba na itong San Miguel Beermen ay balak daw kunin ang dating NBA big man na si Jahil Okafor bilang kanilang import sa darating na Commissioner's Cup? Ang balita kasi natin ito si Benny Boatwright baka hindi maging available. So si Okafor ang tinitignan ng SMB na kukunin nila na maging import. Siguro isa pang dahilan kung ba't ito naisip ng Beermen dahil dun sa balita na ang 7-3 na si Bolbol ang kukunin naman ng TNT. So gusto rin kumuha ng NBA player na import nitong si Coach Leo Austria. 6'10 itong si Okafor at alam natin na matagal din niya naglaro sa NBA sa iba't ibang mga koponan at maganda naman ang pinakita nito. At ang huling pinaglaruan nito ay doon sa China. Pero naglaro din to sa iba't ibang mga liga sa buong mundo. Kung sakasakaling makuha ng San Miguel si Okafor, magiging talagang twin towers to sila ni Junmar Fajardo at syempre, yan ang talagang gagamitin ng San Miguel Bay para dito sa balak nila na maka-Grand Slam. Kung sakasakali magiging okay to para dito sa San Miguel dahil alam natin na itong si Okafor pwede rin niyang maglaro ng forward. So center si Junmar, forward to si Okafor. Ang laki ng front court ng San Miguel kapag nagkataon. Kaya isa yan dito sa mga bagay na inaabangan natin kung ito yung mangyayari nga. Kaya kung sakasakali ito si Okafor at kinuha yan ng San Miguel, sa tingin ko naman hindi magiging problema yung salary dyan dahil siyempre SMC yan, kaya niyang i-afford ang kahit ano. At ang balita nga ay gagawin daw ng SMC ngayon ang lahat para makuha ng San Miguel yung Grand Slam. Dahil sa paniwala nila, ito na ang huling pagkakataon na maibibigay nila to kay Junmar Fajardo dahil 36 years old na rin to. At tamang-tama yung okasyon dahil ngayon ang golden anniversary ng PBA at ang San Miguel ang pioneer team dyan. Ibig sabihin, mula pa nung umpisa ay nandyan na sila. Napag-uusapan yung mga import, ito raw TNT tropang 5G ang balak kunin naman daw ay ang 7-3 na si Bol Bol. Ito'y naglaro rin dati sa NBA at maraming naniniwala na ito ang magiging solusyon dito sa problema ng TNT sa pag-match up kay Junmar Fajardo. Alam naman natin, kung kayong nanonood ng NBA, alam nyo naman nakikita nyo yung flashes of potential itong si Bol Bol at yan ang dahilan kung ba't siya gustong kunin itong TNT tropang 5G. Nakita rin natin doon sa finals sa PBA dito sa Philippine Cup, nahirapan talaga TNT dito kay Junmar. Yung mga 20 points, 20 rebounds ni Junmar hindi mapigilan ng tropa. Kaya kung nandyan si Bol Bol, magkakaroon siyempre ng difficulty si Junmar na makipag-match up dahil pas malaki yung sa kanya, 7-3 si Bol Bol, 6-10 si Junmar. Kaya sa tingin ko ito na talaga yung po pwedeng maging sagot dito sa advantage ng San Miguel sa gitna. Kaya nga ito raw talaga ang binabalak ngayon ng TNT na kuning import lalo na at wala ito si Ronde Hollis Jefferson. Yun nga lang, kung kukunin nila ito si Bol Bol, mag-iiba ang laro ng TNT. Dahil alam natin kapag nandiyan si Ronde ang nagbababa ng bola, siya nag-orchestrate ng mga plays nila. At pag nandiyan si Bol Bol, mag-iiba syempre yung complexion ng TNT dahil magiging bigla silang magfo-focus sa big man sa loob. At alam natin na hindi ganyan yung sistema ginagamit ni Coach Chot Reyes. Kaya tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito kung sakasakali nga na si Bol Bol ang kuning import nitong TNT tropang 5G. Kung sakasakali na makuha nila si Bol Bol at itong San Miguel, kunin nga ito si Jailo Okafor. Aba, magkakaroon ng dalawang legit NBA players. Itong San Miguel, pati na itong TNT tropang 5G at malamang sila na naman ang makukonsidera na title favorites dito sa darating pa na PBA Commissioner's Cup. Kaya matinding balita iyan. Ang Barangay Hinebra daw ngayon ay unang-una kinumpirma ni Coach Timco na itong si Justin Brownlee ang magiging import nila sa Commissioner's Cup. Wala doon silang ibang kukunin. Pangalawa, merong mga umiikot na balita ngayon na baka daw itong Barangay Hinebra ay gumawa ng trade kasama itong Terra Firma ulit at baka itong si Jerica Halmisi ang kunin nila. Ito raw kasing Hinebra tinitignan yung pagkuha ng mga scorer para dito sa kanilang koponan dahil gusto nilang madagdagan syempre ng iba pang mga players. Kung syempre nakita natin dito sa laban nila sa San Miguel sa semis, nahirapan talaga sila dito sa scoring ng San Miguel, hindi sila makamatch up. Kaya nga mukhang ang mangyayari ngayon, kukuha sila ng additional na mga options. Kung sakasakali ito si Jerica Hanmisi, alam naman natin kung gaano kagaling ito sa 3 points pati sila sa 4-point shot. Kaya yan talaga ang binabalak do ngayon maakwar ng Barangay Hinebra. Kung sakasakali itong si Jerica Hanmisi, ang laki ng maitutulong yan dito
sa pag-orchestrate ng opensa ng Ginebra. At yung laro nito si Jerica Hanmisi ay bagay dito sa triangle offense na ginagamit ni Coach Tim Cone. Kaya nga wala tayong nakikita magiging problema dito sa pagdagdag ng tinatawag na players ng Ginebra. Kung sino man yung ititrade ng Ginebra dyan, sa tingin ko magiging sulit yun. Of course, obviously, ang malamang matrade dyan si Jeremiah Gray. Kung mawawala ng Jerica Hanmisi itong terra firma, si Jeremiah Gray malamang ang maging kapalit dyan, scorer for scorer. Total, ito si Jeremiah Gray mukhang fully recovered na mula doon sa kanyang injury. Kaya naman ito'y nakapaglalaro na. Kinakailangan lang talaga nito mabigyan ng playing time at para ma-build up yung kumpiyansa niya at makukuha niya yan sa terra firma doon sa team na unang nag-draft sa kanya. Kaya sa tingin ko ito magiging magandang oportunidad para kay Jeremiah Gray na ipakita sa lahat na siya ay ready na talaga para dito sa gagawin nilang practice laban ngayon. Samantala naman ito si Calvin Abueva ay mukhang ready na maglaro dito sa Converge Fiber Access. Nagpa-practice na to doon at alam natin na magiging maganda yung gagawing pagbabago dito sa Converge. Huwag nating asahan na ito si Calvin Abueva ay yung 41 points na ginagawa niya dun sa Titan Ultra, ganyan na gagawin niya dito sa Converge. Hindi ganyan ang magiging role niya dahil syempre ang Converge meron ng daming scorer dyan. Of course, si Juan Gomez de Leano, si Alex Stockton, si Shawnee Winston, at yung kanilang twin tower, si Justin Arana at Justin Baltasar. So more of an energizer itong si Calvin Abueva. At yan ang dahilan kung ba't siya maglalaro para dito sa Converge Fiber Xers. Kaya sigurado ako na meron pa raw gagawin ng mga bagong moves itong Converge para mas matindi yung magiging laro nila para dito sa darating na Philippine Cup. Dahil mukhang seryoso itong Fiber Xers talaga na pagdating dito sa Commissioner's Cup, makakuha din sila ng isang high quality import para naman talagang makalaban talaga sila ng seryoso. Ibig sabihin ay gagawin nila ang lahat para manalo ng kampiyonato. Mukhang hindi na sapat yung makaabot lang sila dito sa semifinals o quarterfinals. Ang gusto talaga nila ay mag-champion na. At sa totoo lang, yun namang line-up nitong Converge Fiber Xers ay built for championships talaga. Ito yung independent team talaga na gustong lumaban at manalo ng kampiyonato at sa tingin ko magagawa talaga nila yan. Basta na lang, kailangan sabi nga nila mabigyan sila ng pagkakataon talaga. So tignan natin kung anong mangyayari dito kung magagawa ng paraan ng Converge. Siyempre, kahit na nandyan na ito si Calvin Abueva pagdating sa Commissioner's Cup, quality import pa rin ang hinahanap. So, tignan natin kung sino yung kukunin ngayon nitong Converge Fiber Access na import para masiguro na sila magkaroon ng fighting chance para manalo dito sa Commissioner's Cup. Kaya, major move yan. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espeo at Rosales family, Simon de Guzman, Jonel Alagon, Katsakino Dukusing, Ireneo Salangsang, Malyari Mascareñas, Michael D., Dexter Domer, Romeo Conchada, si Enju, at yung mga iba pa nating mga regular na mga viewer.